Luke chapter 5 verse 32, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang conversion. Itong una pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay true conversion is not religious. Ang tunay po na pagbabagong buhay o pagbabalik loob ay hindi lang tungkol sa pagiging bahagi ng isang relihiyon o pagsunod sa mga panlabas na ritual. Nakakamit po natin yung kaligtasan sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoon sa Kristo. Wala na pong ibang makapagligtas sa atin, hindi relihiyon, hindi yung mga gawa natin, kundi ay through connected yung works natin sa ating para makamit natin yung salvation. Yung pinaka lang po talaga ng pinaka key to attain or to receive salvation, receive the gift of salvation from our Lord Jesus Christ is to have faith in Him. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by its grace you have been saved through faith. It is not from your own works. It is a gift of God so that no one may boast. Yung kaligtasan po ay hindi natin nakukuha sa mga relihiyon o pagsunod sa mga panlabas na ritual, sa mga ritual na ginagawa natin sa ating mga relihiyon o sa ating mga tradisyon. Yung maraming tao po kasi yung nag-aakalan sapat na yung pagsunod sa mga tradisyon, pagsisimba o yung paggawa ng mga mabubuting gawa upang matawag sila na matuwid o righteous. Pero pinapakita po ng talatang ito na yung tunay na pagbabagong buhay o yung pagbabago na tunay ay nagsisimula po sa kaloob-looban nating mga tao, sa ating mga puso, sa ating tunay na pagsisisi at sa ating paglapit sa ating Panginoong Kristo. Hindi po dumating si Jesus para si Jesus para lamang sa ating mga tao na para sa ibang tao na nag-iisip na sila po ay mabuti na at sila po ay matuwid na, kundi pumunta po siya rito para sa mga taong makasalanan na at handang tanggapin yung kanilang mga kasalanan at ready silang tanggapin yung alok ng kapatawaran at kaligtasan pati ng bagong buhay sa kanila. Kasi po 'di ba, kung paano mo nga naman ililigtas yung isang tao kung yung pride nila hindi nila tanggap sa sarili nila na sila'y nagkasala o sila'y makasalanan. Kahit sino naman po, kahit sa anong aspeto ng buhay o sa kahit anong aspeto ng larangan ng buhay ay hindi mo matutulungan yung taong sarado ang pag-iisip. Kahit anong sabi mo o yung mga payo mo, yung mga magagandang bagay na makatulong sa kanilang pwede mong maiambag o masabi, yung mga advices ay kapag tingin nila sa sarili nila mataas na sila at tingin nila righteous na sila o hindi sila makasalanan, wala silang kasalanan ginawa, ay hindi sila maliligtas o hindi na sila kailangan pang iligtas. Kaya dumating po ang ating Panginoon Diyos dito sa lupa para iligtas yung mga tunay na makasalanan, yung mga tanggap sa sarili nila na sila ay nagkasala, at yung mga handang yakapin ang ating Panginoong Kristo para talikuran yung kanilang ginawang kasalanan. Kaya ang tunay po na pagbabagong loob ay isang spiritual na proseso na umantong sa pagbabago ng pananaw, ugali at pamumuhay ayon po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, hindi lamang sa isang panlabas na pagpapakita ng relihiyon. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay true conversion involves repentance and salvation. Pinapakita po na ito na ang unang hakbang ng tunay na pagbabagong loob ay ang pagsisisi o repentance, yung taos-pusong pag-amin ng kasalanan at pagtalikod dito sa mga kasalanan na gagawa natin, sa mga kasalanan aminado tayong nalalabag pa rin natin yung mga utos na alam nating hindi pa natin nasusunod. Kaya hindi po sapat yung panlabas na reliyon lamang o yung mga gawain o yung mga tradisyon na ginagawa natin. Kailangan po natin magbago, kailangan natin ibahin o magbalik loob sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pagbabago ng ating mga puso at isipan. Kaya ang ikalawang bahagi po ng tunay na pagbabagong loob ay
isang kaligtasan, yung pagtanggap po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag po yung isang tao ay tapat na nagsisi, siya po ay Sorry, medyo nawala tayo kasi nga sinisipon yung pusa natin at kinakabahan ako kung ano yung mangyayari sa kanya. Mabalik po tayo sa ating tatalakayin. Yung pagbabago loob po, hindi po ito isang simpleng pagbabago ng gawi o yung mga gawaing ginagawa natin, kundi ito po ay isang spiritual na pagbabagong nagdadala sa tunay ng kaligtasan. Kaya sa madaling salita po, ang tunay na pagbabagong loob o yung pagbabagong buhay ay hindi lamang pagsunod sa relihiyon o sa mga tradisyon o sa mga gawaing relihiyon na nakasanayan natin, kundi ito po isang malalim at personal na relasyon natin sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pagsisisi at pagtanggap sa kaligtasan mula sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang tunay pong makapagliligtas sa ating mga tao, hindi po ang relihiyon, hindi yung mga gawa natin natin. Kasi kung obedience lang yung way para masave tayo, edi walang masasalbang tao kasi lahat tayo nagkasala, lahat tayo makasalanan. Walang isang tao na hindi nagkasala. Puwera lang po sa ating Panginoong Kristo. Siya lang po ang namuhay ng perpekto at hindi nagkasala dito sa mundo. Kaya obedience or works is not enough for us to attain salvation. It is by repentance you can attain or you can get the gift of salvation by repentance and faith. Yes, true faith, not just fake faith, yung tunay na pananampalataya sa ating Panginoon Kristo na siya ay nabuhay at namatay at nabuhay muli para sa ating mga tao, para pagbayaran yung mga kasalanan natin at yung mga nagawa natin mali sa ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa mga tanguturahan ni Pastor Hazel Ocampo ay true conversion is submission to Christ. Pagsisisi po ay unang hakbang sa pagbabagong loob, pero hindi po ito nagtatapos doon. Yung tunay na pagbabago po ay makikita sa pagsuko ng ating kalooban sa ating Panginoong Kristo at sa pagsunod sa kanyang mga katuruan. Kaya nga po sinabi ko kanina, works is just a part of being faithful to Christ. At hindi po purong gawa lang yung makapagbigay sa ng kaligtasan. Ito po ay pagsuko natin sa ating Panginoong Diyos, sa kalooban niya, sa ating Panginoong Kristo, at pag-repent o pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagtalikod dito, take U-turn, talikod ng completely sa kasalanan at pagyakap sa ating Panginoong Kristo at pag sunod sa kanyang mga gawain o sa mga katuruan o yung mga iniwan niyang pinamuhay niya dito sa lupa. Dapat nga, kaya po tinawag tayong Christian kasi yung Christ o si Christ, Jesus, yung sumasalamin sa atin. Kaya dapat yung kung ano yung kinilos niya rito sa lupa, kung ano yung tinuro niya, kung ano yung mga pinamuhay niya, yun, ganoon din dapat yung pairalin natin. Kaya hindi po sapat yung simpleng pagsisisi, kundi kung hindi rin natin ito sinusuko yung ating mga buhay sa ating Panginoong Kristo at hinahayaan natin siyang maging sentro ng ating mga desisyon sa buhay at yung mga ginagawa po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kapag po yung isang tao ay tunay na nagbabalik loob sa ating Panginoong Kristo, hindi lang siya nagtumatalikod sa kasalanan, kundi sumusunod din sa kanya ng may pagpapakumbaba o humility at pananampalataya. Ang tunay po na pagbabagong loob ay nangangahulugan sa pagpapasailalim sa kalooban ng ating Panginoon Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang mga utos, hindi ayon sa ating mga sariling nais. Kaya yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.